Legacy in Disguise, Kabanata 6. Niyakap ni Alexa ang mga braso niya, may bahid ng pagmamayabang sa boses at sinabing, mababa lang ang tingin ko sa'yo. Hindi ka pinapayagan magsalita dito. Mga kaklase mo sa universidad, di nila alam na may asawa ka na pagkatapos ng graduation. Noong nag-aaral ka, kulang sa pagkain, tapos ngayon, puro tira-tira na lang. Tapos ngayon, may gana ka pang humingi ng tulong sa akin. Isang bahagyang inis ang bumalot kay Adrian. Hindi siya dapat magalit sa mga tao, pero grabe si Alexa. Pero bigla siyang naka-receive ng text kay Victor Beaumont, Sir Laurent, pag-aari ng Laurent Group ang Grand Bayview Hotel. Isa lang yung sa Nanjing City sa mahigit 100 branch namin. Nagulat si Adrian. Pag-aari pala ng pamilya Laurent ang Grand Bayview. Totoo ba yan? Reply niya. Sagot ni Victor Beaumont, si Lucas Durand ang manager ng Grand Bayview sa Nanjing, yung number niya 155. Tawagan mo, aasikasuhin niya lahat. Okay lang ba yon? Nakikita ni Adrian na patuloy na bumababa ang self-esteem ni Alexa. Parang inaabuso na siya. Gusto niyang marinig ang reaksyon ni Adrian. Pero tahimik lang si Adrian. Yung dati niyang class monitor na matigas ang ulo, ganun pa rin, parang wala lang sa kanya yung mga pang-iinsulto. Kaya tinanong niya si Adrian, medyo may pang-aasar, oy, class monitor, tiisin mo lang to. By the way, narinig ko, 3 taon na kayong kasal ni Elise, pero hindi mo pa rin siya na-comfort sa pagtulog. Baka naman may iba na yon. Di mo ba naisip na baka may iba na siya? Hahaha. Nagmukhang nakasimangot si Adrian. Pang-iinsulto na sa kanya yon, pati asawa niya idadamay pa. Alexa, naghahanap ka na ng away. Kaya tinawagan niya si Lucas Durand, ang manager ng Grand Bayview. Tiningnan niya si Alexa, sabay sabi ng walang emosyon, magtatanong lang ako, paano ba kayo nagre-recruit ng empleyado sa Grand Bayview? Kahit puro dumi ang tao, okay lang. Manggahas ka bang insultuhan ako? Sawang-sawa ka na sa buhay mo. Sigaw ni Alexa, hinayla ang buhok niya, at sumigaw sa guard, insultuhan daw ba ako? Palabasin niyo to. Habang nagwawala si Alexa, nagdial na si Adrian. Hello? Sino to? Sumagot ang isang nagmamadaling lalaki. Ikaw ba si Lucas Durand? Ako si Adrian Laurent. Nasa Grand Bayview ako ngayon. Bibigyan kita ng 1 minuto para bumaba, o ikaw na mismo ang PayPal AS sa Grand Bayview sa future. Ang lalaki sa kabilang linya, takot na takot, nagtanong, Young Master Laurent. Nasa Grand Bayview po kayo. May 50 seconds ka pa. Malamig na sabi ni Adrian. Sandali lang po, papunta na po ako. Painsaltong tumawa si Alexa. Adrian, ang kapal mo naman. Kilala mo ba si President Lucas? Yung top 2 sa Grand Bayview, hindi maglalakas loob na suwayan si President Lucas. Akala mo ba kaya mong magpanggap na tumatawag? Malamig na sagot ni Adrian, kung may makakasira sa'yo nito, malalaman mo sa loob ng 30 seconds. Humalaklak si Alexa, sige, class monitor Laurent. Hintayin ko kayo ng 3 minuto. Kung hindi sila lalabas, ipapakulong ko kayo sa guard. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Hahaha. Ang funny mo. 20 seconds. Isang middle-aged na lalaki na naka-tailored suit ang tumakbo, hingal na hingal. Isa siyang alagad ng pamilya Laurent at isa sa mga pinakarespetadong tao sa Nanjing. Pero ngayon, nagpapanik siya. Hindi niya inaasahan na ang young master ay nasa Grand Bayview na pinamamahalaan niya. Nagulat si Alexa, akala niya tuloy-tuloy pa ang pang-aasar kay Adrian, nang makita niyang natatakot ang mga guards at nakatingin sa likod. Paglingon niya, nakita niya si President Lucas na tumatakbo papunta sa kanila. Kinabahan agad siya, nanlamig. Tiningnan niya si Adrian, puno ng takot ang mga mata, paano nangyari to? Si Master Adrian. Nanginginig ang boses ni Lucas Durand. Naguluhan ang mga tao. Si President Lucas, na kayang magdulot ng lindol sa Nanjing City, parang nagbago ang tono, gulat na gulat. Mahinahon na sagot ni Adrian, ako nga. Agad na tumakbo si Lucas Durand, yumuko, at nagsabi, Master. Bago pa makapagsalita si Lucas, tinapik siya ni Adrian, sabay sabi, Mr. Lucas, huwag mong ipagkalat to. Nanginginig si Lucas sa takot. The asterisk man, nagkamali ako.
Dapat secret yung identity ng young master, tapos halos tinawag ko pa siya sa harap ng lahat. Baka mapatay ako. Kaya nagmadali siyang magbago ng tono at nagbigay galang, Ginoong Adrian, maligayang pagdating sa Grand Bayview. Halika, sa opisina ko tayo mag-usap. Lalo pang napako si Alexa sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwala, pero nangyayari na nga sa harap ng mga mata niya. Sino nga ba talaga si Adrian? Paano siya tretuhin ng mga boss ng Grand Bayview? Habang iniisip niya ito, dali-daling nagbihis si Alexa ng isang kaakit-akit na damit. Sa mapang-akit na tinig, sinabi niya kay Adrian, isang karangalan para sa Grand Bayview Hotel at sa aming mga dating kaklase ang pagbisita mo rito, Mr. Adrian. Pakiramdam niya, sa pamamagitan ng paglalamang at pagpuri kay Adrian, may tatago o makakalimutan ang hindi magandang ginawa niya kanina. Talagang pinakitaan niya ng labis na kabaitan si Adrian. Nagulat si Lucas Durand nang marinig ang sinabi ni Alexa. Alexa, kaklase mo ba si Adrian? Tanong niya na may pagtataka. Oo. Oo. Agad na sagot ni Alexa. Si Adrian ang class monitor namin noong kolehiyo. Maganda ang samahan naming lahat. Hindi na nagatubili si Lucas Durand at agad na sinabi, iuulat ko ito bukas sa Office of the President. Mula ngayon, ikaw na ang magiging personnel director ng Grand Bayview Hotel. Mula sa pagiging team leader hanggang sa director ng personnel, 3 antas ang nilundag ni Alexa. 10 beses ang itinaas ng sahod at kontrolado na niya ang kinabukasan ng maraming empleyado. Isa na siyang tunay na ehekutibo. Sa narinig, halos mahimatay si Alexa sa sobrang tuwa. Ngunit sa sandaling iyon, malamig na nagsalita si Adrian. Mr. Durand, alam mo ba kung ano talaga ang relasyon namin ni Alexa? Naisip ni Lucas na baka hindi nasiyahan si Adrian sa desisyong iyon, kaya dali-daling nag-alok, kung hindi sapat para kay Mr. Adrian, maaari naming i-promote si Ms. Alexa bilang Vice President. Ngunit bigla siyang pinatigil ni Adrian, wala akong membership card kaya tinawagan ko si Alexa para humingi ng tulong. Pero imbes na tulungan ako, hinamak niya ako at ilang ulit na halos ipabugbog sa mga gwardya. Gusto mo pa siyang gawing VP? Ano bang ibig sabihin niyan? Gusto mong kalabanan ako? Nang marinig iyon, natulala si Lucas. Patay. Agad siyang napuno ng galit. Humarap kay Alexa at malakas na sinampal ito. May lakas ka ng loob na bastyusin si Mr. Adrian. Gusto mo bang mamatay? Napaluhod si Alexa sa lupa sa sobrang takot. Paulit-ulit siyang yumuko habang umiiyak, Mr. Adrian, patawad po, kasalanan ko po. Bigla siyang sinipa ni Lucas. Tumilapon siya ng ilang metro habang pasiga na nagsalita, isa kang walang utang na loob. Dahil sa kagagawan mo, muntik tayong mapahamak kay Mr. Adrian. Pagkatapos ay sumigaw siya sa mga gwardya, bugbugin niyo siya. Siguraduhin hindi na siya makakalakad pa. At pagkatapos, ipakalat niyo sa buong Nanjing City na wala ng kumpanyang tatanggap sa plastik na mukhang yan. Nanginginig si Alexa sa takot, umiiyak habang nakiusap, President Lucas, patawarin niyo po ako. Ngunit galit na galit si Lucas. Ngayon mo lang naisip ang mali mo. Paano kung nasaktan mo si Mr. Laurent? Kung hindi lang sa konsiderasyon ko sa kanya, pinatay na kita. Umiiyak si Alexa, gumapang palapit kay Adrian. Class Monitor Laurent, nagkamali ako. Patawarin mo na ako bilang kaklase mo noon. Walang emosyon si Adrian. Alexa, bakit mo ako hinamak kanina? Class monitor, umiiyak siya, nadala lang po ako ng init ng ulo, masyado lang po akong naging mapagmataas. Patawad po. Malamig ang tinig ni Adrian. Kung hindi ako inagrabyado, hindi rin ako mananakit. Pero kung ako'y sasaktan, hindi ko iyon palalagpasin. Pagkatapos ay sinabi niya, ikaw ang lumikha ng sarili mong kapahamakan, ikaw rin ang uminom ng mapait mong alak. Sumigaw si Lucas, babae kang walang modo. Maglakas loob ka pang kausapin si Mr. Laurent. Pupunitin ko ang bunganga mo. Hindi na muling nagmakaawa si Alexa. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig habang humahagulhol. Hindi siya nilingga ni Adrian. Tahimik niyang sinabi kay Lucas, gusto kong pag-usapan ang Sky Garden. Dalhin mo ako sa opisina mo. Agad na tumango si Lucas at buong galang na nagsabi, Mr. Adrian, dito po tayo. Itinuro niya ang gwardya at muling sumigaw, bugbugin mo pa siya. Opo, President Lucas.
Walang naglakas loob sumuwi sa kanya. Lumapit agad ang gwardya kay Alexa habang si Adrian ay tahimik na sumunod kay Lucas papasok ng hotel. Pagdating nila sa opisina, diretsyong sinabi ni Adrian, sa loob ng ilang araw, anibersaryo ng kasal namin ng asawa ko. Gusto kong i-reserve ang buong Sky Garden. Agad na sagot ni Lucas, Mr. Laurent, para sa patas na serbisyo sa lahat ng high-end members, hindi talaga pinubook ang Sky Garden, kahit pa ang mga opisyal ng lungsod. Pero kung ikaw ang may kailangan, i-reserve namin ang buong hardin para sa iyo, kahit habang buhay pa. Napailing si Adrian. Hindi kailangan ng ganon. Gusto ko lang ito para sa anibersaryo. At isa pa, gusto ko ring makipagtulungan sa inyo para maghanda ng maliit na sorpresa para sa asawa ko. Mabilis na tumango si Lucas. Walang problema, Mr. Laurent. Kami ng buong staff ng Grand Bayview Hotel ay susunod sa lahat ng utos ninyo. Matapos ayusin ang lahat, sumakay ng bus pauwi si Adrian. Napansin niyang halos lahat ng pasahero ay nakatutok sa TikTok, Instagram, at YouTube. Laking gulat niya, lahat sila ay nanonood ng parehong video. Ito ang eksenang pagtatapon ng 13 milyong cash sa Oralis Locks. Makikita sa video ang hanay ng mga Rolls-Royce ni Victor Beaumont, 12 ng black-suited security guards, at milyon-milyong cash na tila ipinampakain lang sa aso. Ang sales manager ay hindi man lang nakasingit sa eksena. Ang buong insidente ay naipost online. Ngunit hindi nahadjap ang mukha ni Adrian. Mabilis na naging viral ang video sa buong Nanjing City. Maraming netizens ang nagtatanong kung sino ang misteryosong heartthrob. Maraming kababaihan ang nangangarap na makatagpo ng kanilang modernong prinsipe. Nang makumpirma ni Adrian na hindi siya nakilala sa video, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag at umuwi. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng masayang eksena sa bahay. Nakuha ni Elise ang kontrata mula sa Alter Group at itatalaga na siya bilang direktor ng Russo Group. Halos maiyak sa tuwa ang kanyang mga magulang. Matagal na siyang minamaliit ng pamilyang Russo, ngayon, maaari na siyang tumindig at ipagmalaki ang sarili. Sa gitna ng kasayahan, tila naging kaaya-aya na rin sa mga mata ng biyenan si Adrian. Ang saya ko talaga ngayon, ani Carmela. Hindi pala basta-basta ang anak ko. Tumingin siya kay Adrian at ngumiti, Adrian, dapat lang na ikaw ay pasalamatan dito. Hindi na kita patutulungin sa kusina. Labas tayo at mag-celebrate. Ngumiti si Elise. Kung ganon, doon tayo sa Kempinski. Masarap ang pagkain doon. Grabe, ang mahal niyan. Sabay protesta ni Carmela. Di ba mahigit 1,000 kada tao? Ngumiti si Elise. Ma, ang sahod ng direktor ay nasa 1 milyon kada taon. Napanganga ang ina sa tuwa. Aba, ayos. May pag-asa na rin ang pamilya ko. Pagkatapos ay nagbiro, pero dapat ibigay mo sa akin ang 70% ng sahod mo buwan-buwan. Kailangan ng isang mapagkakatiwalaang tagapamahala ng pera. Ngumiti si Elise, sige, mama. Basta huwag nyo nang lagi-laging minamaliit si Adrian. Huwag nyo na rin tanungin kung bakit siya ang manugang ninyo. Napatingin si Carmela kay Adrian at ngumiti, sige na nga. Para sa inyo na rin. Subukan kong huwag na siyang kutsain. Nasa bahay at aburido si Julian habang ang isang pamilyang may 4 na miyembro ay dumating sa Grand Bayview Hotel para maghapunan. Napanood din niya ang balita tungkol sa Alter Group, at labis siyang nalungkot. Naisip niya na imposibleng makuha ni Elise ang kontrata mula sa Alter Group kung wala siyang naging ambag. Hindi niya rin inaasahan na siya mismo ang makakakuha ng kontratang nagkakahalaga ng 60 milyon ng ganoon kadali sa umaga lang. Naalala niya pa na kahapon, nagpasya siyang maglatag ng matinding parusa sa bahay nila, hindi ba't parang binastos niya lang ang sarili niya. Tumawag si Hugo para magreklamo, at agad itong nagbunganga. Kapatid na Julian, nakakatuwa ka ha. Tinulungan kitang mapalapit sa pinsan ko, pero ikaw pala ang tumulong sa kanya para makuha ang partnership sa Alter Group. Wala ka bang hiya sa akin? Napakamot si Julian. Inosente siya, ano ba talagang nangyari? Hindi naman siya tumulong kay Elise. Pero hindi pa doon natapos si Hugo. Muling nagtanong. Kapatid na Julian, seryoso, sabihin mo nga sa akin, pinatulog mo ba ang pinsan ko? Hindi na alam ni Julian kung paano itatanggi. Kung sasabihin niyang wala siyang kinalaman, parang inaamin na rin niyang wala siyang karapatang maging parte ng usapan. Kaya nauutil niyang sinabi, oo na, pasensya na Hugo.
Bawi ako sa'yo kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Sinabi mo yan ha? Buntong hininga ni Hugo, tapos ay biglang nagtanong ulit. Kapatid na Julian, intact pa ba ang pinsan ko? Ibig kong sabihin, hindi naman siguro siya pumapatol sa kung sino-sino lang, kaya jackpot ka talaga ngayon. Napangiti si Julian sa narinig. Ayos lang. Si Elise ay isang. Pwede na rin niyang ideklarang siya ang lalaki sa buhay nito, baka tuluyang masira ang relasyon ng mag-asawa. Habang iniisip ito, ngumiti siya at sinabi kay Hugo. Hugo, virgin pa rin ang pinsan mo. At oo, masaya ako, hahaha. Napapailing si Hugo habang mapait na tumugon. Hindi mo na ako pwedeng isantibi, brother Julian. Ayos lang yan. Mabilis na sagot ni Julian. Pagkababa ni Hugo ng telepono, agad namang tumawag ang ama ni Julian. Pagkakonekta, seryoso itong nagsalita. Julian, may nangyari. Ipinagkanulo tayo ng Alter Group, kinansela nila lahat ng partnership natin. May nakaalitan ka ba nitong mga nakaraang araw? Parang nagyelo ang dugo ni Julian sa narinig. Ipinagkanulo ng Alter Group ang pamilyang Montague. Hindi ba't malaki ang luging ay dudulot nito sa kanila? Sumigaw siya. Anong nangyari, Itay? Wala naman akong nakaaway nitong mga araw. Ikaw ba? Galit na sagot ng ama niya. Abay wala rin naman ako. Nasa kumpanya ako buong linggo. Wala akong oras makipagsuntukan. Nababahala si Julian. Itay, posible kayang may binabalak ang bagong chairman ng Alter Group. Malaki ang posibilidad. Napaisip ang ama niya. Simula nang maupo ang bagong chairman, hindi pa ako nakakapagpikita. Ilang beses ko nang sinabihan si Danica, pero lagi niyang sinasabi na hindi pa tumatanggap ng bisita ang chairman nila. Ano pong dapat kong gawin ngayon? Sandaling natahimik ang ama niya bago muling nagsalita. Ay, oo nga pala, may piging ang pamilyang Russo bukas ng gabi. Balita ko, inimbitahan nila ang chairman ng Alter Group. Sumama ka, baka may pagkakataon tayong makilala siya. Talaga? Sige po, Itay. Sasama ako. Kinabukasan, abala at puno ng kasiyahan ang buong pamilyang Russo. Matapos ang isang gabi ng kasunduan, tuluyan na nilang nakuha ang kontrata mula sa Alter Group. Hindi lang yun, naimbitahan pa nila ang chairman ng Alter para dumalo sa piging. Kumalat agad ang balita sa buong Nanjing City. Para sa espesyal na gabing ito, isinuot ni Adrian ang pinakamamahal niyang suit at nagtungo sa hotel na pagdarausan ng piging. Pagkarating sa entrance ng hotel, bumaba si Adrian mula sa kotse. Bigla namang may Porsche na pamreno sa harapan niya. Bumaba mula roon si Julian, nakasuot ng mamahaling designer suit at maayos ang pagkakasuot ng buhok. Ilang saglit pa, may lumapit na receptionist at magalang na binati si Julian. Nakita rin ni Julian si Adrian. Sa mga mata nito, litaw ang paghamak habang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Saan mo nakuha yung peking suit na yan? Panunuyang tanong ni Julian. At parang askal ang nagsuot niyan. Kalmadong tanong ni Adrian, anong pakialam mo? Ngumisi si Julian, may halong pang-aasar sa kanyang tono. Wala akong pakialam sa'yo, pero ang asawa mo. May kinalaman na sa akin ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Adrian. Anong relasyon meron kayo? Hindi napigil ang mapahinto ang mga taong nasa paligid. Kagabi pa kasi, may kumakalat ng chismis. Ayon sa balita, nakuha raw ni Elise ang kontrata mula sa Alter Group dahil inialay nito ang sarili kay Julian. Kung hindi raw dahil doon, imposibleng makuha ng pamilyang Russo ang partnership. Ngayon, tila nagkakabisa na ang mga bulong-bulungan. Tiningnan ni Julian ang mga nagkakatipong tao at muling tinanong si Adrian. Alam mo ba kung bakit nakuha ng Alter Group ang kontrata? Mata sa mata silang nagtitigan. Bakit nga ba? Walang interes na tanong ni Adrian. Ngumisi si Julian. Dahil sa akin, syempre. Akin na si Elise ngayon. Ginawa ko ang lahat para makuha niya ang pakikipagtulungan ng Alter. Kung matalino ka, makipaghiwalay ka na sa kanya. Para na rin niyang kabutihan ng isang tunay na lalaki. Tahimik ang lahat. Kung dati ay chismis lang, ngayon ay kumpirmado na mula mismo sa bibig ni Julian. Natameme ang karamihan. Nakuha raw ni Elise ang kontrata kapalit ng pagtulog kay Julian. Tumawa si Adrian, hindi nagalit, at mariing sinabi. Dahil sa iyo. Sa palagay mo karapat-dapat ka. Hindi ako karapat-dapat. Ikaw ba'y karapat-dapat?
May lungkot sa mga mata ni Julian habang hinahamon si Adrian, isa ka lang na basura. Hindi mo nga magawang tingnan ng maayos ang sarili mong asawa. Mali ang naging desisyon kung sumunod sa'yo noon. Kung sa akin siya sumunod, matagal ko na sanang naibigay ang lahat ng gusto niya. Nanlamig ang mukha ni Adrian. Bumaba ang kanyang boses, malamig at matalim, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, harapin mo si Elise at humingi ka ng tawad sa kanya. Sa harap ng lahat, lulunukin mo ang mga sinabi mong kalokohan. Pangalawa, sisirain ko ang pamilya mo hanggang sa wala nang matira ni Anino. Tumawa ng malakas si Julian, puno ng pangungutya. Nagbibiro ka ba? Anong karapatan mo? Anong kaya mong gawin para mawala ng halaga ang grupo ko? Humarap siya kay Adrian, mayabang natitig sa mga mata. Anong ginagamit mong pantamba sa grupo ng pamilya ko? May ideya ka ba kung gaano kalaki ang market value namin? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Tahimik siyang tumitig kay Julian, waring sinusukat ang yabang nito. Walang abiso, kinuha niya ang telepono at tumawag. Victor, mahinang sabi ni Adrian, sa loob ng 3 minuto, gusto kong mai-liquidate ang mga asset ng grupo ni Julian. Gusto kong tumaas ang mga utang nila, ngayon din. Isang grupo na bilyon ang halaga, mawawala sa loob ng 3 minuto. Imposible. Panaginip lang yun para sa sinuman, maliban na lang kung ikaw ay si Adrian. Put asterisk ng ina. Sigaw ni Julian, nag-init ang ulo. Akala mo ba kung sino kang bida sa pelikula? Hindi ka makakaporma sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ngunit malamig lang ang tugon ni Adrian, may isa ka pang minuto. Sigurado ka bang kaya mo pa tong iligtas? Leche. May 30 segundo ka pa para umatras. Kung hindi ka luluhod ngayon, pagsisisihan mo to habang buhay. 20 segundo. 10. 5 segundo. Tapos na ang oras. Sigaw ni Julian, nanginginig sa galit. Huwag mo akong sisisihin sa magiging brutal ko, basura kang nilalang. Inayos pa niya ang kwelyo ng kanyang suit, kumaway sa mga bodyguard. Uutusan na sana silang sugurin si Adrian. Pero bago pa sila makagalaw, biglang tumunog ang cellphone ni Julian. Napakunot noo siya. Si Papa. Dali-daling sinagot ang tawag. Papa, nasa party na ako. Parating ka na ba? Pero ang sumalubong sa kanya ay boses ng matinding galit. Ikaw na walang kwentang anak. Anong kaguluhan ang pinasok mo? Lahat ng shareholders ay biglang nagbentahan ng stocks. Bumagsak ang halaga ng kumpanya natin, mahigit 70% ang binagsak. Halos mawala ng hininga si Julian. Hindi pa doon natapos ang bangungot. Ang mga bangko, sabay-sabay nagpadala ng demand notice. Ang mga business partners, sabay-sabay umatras. Wala na tayong supply chain. Isang diretsong daan patungong bangkarote. Lalong namutla si Julian. Tumulo ang malamig na pawis sa noo niya. Tapos na. Tapos na ang pamilya natin. Magsasalita pa sana siya nang may narinig siyang ingay mula sa kabilang linya, sirena ng pulis, tunog ng nabasag na pinto, at isang lalaking boses, Mister, kailangan mo kaming samahan sa istasyon para sa investigasyon. Nanghina si Julian. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay, tumama sa sahig at nabasag. Sabay sa pagbagsak ng kanyang loob, bumigay ang tuhod ni Julian at lumuhad siya sa harap ni Adrian. Tahimik ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin, pati mga bodyguard ay hindi makakilos, nagulat sa eksenang nasaksihan. Takot na takot si Julian, halos hindi makatingin kay Adrian. Sino ka ba talaga? Bulong niya. Ikaw ba ang may gawa nito? Gulat din ang mga tao sa paligid. Nagkatinginan sila. Si Julian, ang arroganteng Julian, ay biglang lumuhad sa manugang ng pamilya Russo. Bahagyang yumuko si Adrian, malumanay ngunit may bigat sa boses, binigyan kita ng pagkakataon. Pero mali ang pinili mo. Nagkamali ako. Patawad. Halos pabulong ang pagsusumamo ni Julian. Hindi ko siya hinawakan. Ang Altair Project, wala akong kinalaman. Pakiusap, patawarin mo ako, pati pamilya ko. Sunod-sunod ang kanyang pagsuko. Hindi niya inakalang ang tahimik at simpleng Adrian ay may kapangyarihang magpabagsak ng isang imperyo sa isang tawag lang. Nang tiningnan niya si Adrian, parang biglang nagbago ang mukha nito. Hindi na ito simpleng lalaki, parang demonyong pinakawalan, kaya niyang wasakin ang lahat sa isang kisap mata. Umiling si Adrian.
Maswerte ka at ililigtas ko ang buhay mo. Kung hindi, lahat kayo patay na sana. Namutla lalo si Julian, nanginginig mula ulo hanggang paa. Lumapit si Adrian, tumikim, at malamig na bamulong, oo, ako nga ang bida sa pelikula. Pero kung gusto mong mabuhay, huwag mong isusubo ang pangalan ko. Dahil sa oras na gawin mo, siguraduhin mong nagdasal ka na. Tinapik niya ang pisngi ni Julian, hindi para saktan, kundi para ipaalala kung sino ang nasa harap niya. Pagkatapos ay tumalikod siya at tahimik na naglakad papasok ng bulwagan. Hindi na makagalaw si Julian. Para siyang batang nawalan ng kaluluwa, nakadapa sa sahig. Ngunit nang makita niyang papasok si Adrian, dali-dali siyang gumapang, gamulong, parang baliw na tumakbo rin papasok. Paglingon niya sa loob, natanong niya si Elise. Nasa gitna ito ng party, nakasisilaw sa suot na eleganteng damit, parang bituing hindi kayang abutin. Gamulong si Julian patungo sa kanya, lumuhod, at halos magmakaawa, Elise. Patawad. Mali ako. Hindi ko dapat sinabi yun. Ang chismis tungkol sa Alter Project, wala akong kinalaman. Pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. Nagulat si Elise. Umatras siya, pero may mainit na bisig na sumalo sa kanya. Paglingon niya, niyakap na siya ni Adrian. Si Elise, kahit kasal na kay Adrian, ay naninibago pa rin sa presensya nito. Pero sa gabing iyon, parang may kakaiba, may init, may protection. Parang hindi ito ang dating Adrian. Namula ang kanyang pisngi, lalong nag-init ang tenga niya sa yakap ng lalaki. Agad siyang kumawala, bahagyang nauutal. Ano, aalis na muna ako, baka nandito na si Chairman Laurent ng Alter Group. Ngunit sa mata ng lahat, malinaw ang isang bagay, sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Nang tumakas si Julian, agad namang pumasok si Hugo, kasunod ang kanyang kapatid na si Sophie at ang nobyo nitong si Gavin Dupont. Sa tabi ni Gavin ay may isa pang binatang halatang galing sa may kayang pamilya, mamahaling kasuotan, maayos ang tindig. Sa unang tingin, para siyang si Gavin. Pagkakita kay Julian, agad na lumapit si Hugo at nagsalita ng nag-aalala. Julian, brother. Narinig ko sa pagpasok ko, may nangyari raw sa pamilya nyo. Totoo ba? Halatang nawalan na ng pag-asa si Julian. Tinulak niya si Hugo ng marahan at pabulong na sinabing, tapos na ang lahat. Napakunot noo si Hugo. Mr. Montague, anong nangyari sa inyo? Umiling lang si Julian, nanginginig sa takot, at walang lakas ng loob na magsalita. Alam niyang sa maling salita, bangkay na siya bukas. Kaya't mabilis niyang inalis ang kamay ni Hugo at tumakbong muli, walang direksyon. Napabuntong hininga si Hugo habang sinusundan ng tingin si Julian. Grabe, tuluyang gumuho ang Montague. Hindi pa nga hapon, pero bagsak na agad. Kahapon okay pa sila. Maya-maya, napansin ni Hugo sina Adrian at Elise. Agad siyang lumapit at may kapilyohan sa tono ng binati si Elise, Elise, gusto kitang ipakilala sa isang espesyal na bisita. Si Fred Dupont, pinsan ni Gavin, at panganay ng pamilyang Dupont. Fred, ito ang pinsan ko, si Elise, sabi ni Hugo habang nakangiting formal. Paglapit ni Fred, agad niyang iniabot ang kamay kay Elise. Hi, Elise. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa kagandahan mo. Ngayon ko lang nakita ng personal, at hindi pala biro ang sinasabi ng lahat. Napansin ni Adrian ang nakakalokong titig ni Fred. Nagdilim ang mga mata niya at bago pa magtagal si Fred sa pakikipagkamay kay Elise, siya na mismo ang sumingit, iniabot ang kamay. Hello. Ako ang asawa ni Elise. Napatigil si Fred. Ikaw. Sinipat niya si Adrian mula ulo hanggang paa. Mabilis niyang binawi ang kamay, sabay sabing may halong panlalait, di ko inaasahan. Isang bulaklak sa pataba. Sabay sabat ni Sophie, parang sinindihan ang apoy. Fred, yang basura na yan ay ipinasok lang sa pamilya namin. Wala yang trabaho, ni talento wala. Sabay kindat kay Fred. Kapag ikinasal na kami ni Gavin, pamilya na tayo. Baka dapat mas madalas tayong mag-usap, di ba? Ngumiti si Fred, agad nakuha ang ibig sabihin. Kung ang kagandahan ni Elise ay palaging makikita't makakausap, wala na akong mahihiling pa. Sa mga sandaling iyon, dumating naman sina Carmela at George, ang mga magulang ni Elise. Paglapit pa lang, agad nagsalita si Carmela kay Elise. Anak, narinig mo na ba? Wala na raw ang Montague. Bankrupt na. Nagulat si Elise.
Ha! Kailan pa? Kaninang-kanina lang. Bumantong hininga si Carmela. Akala ko pa naman, sa bandang huli, iiwan mo si Adrian at mapupunta ka kay Julian. Pero wala na pala. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Ano to, wala bang respeto ang biyenan ko? Ako ang legal na asawa, ako ang nandito, pero parang iniitsapwera ako. Agad namang nagpakilala si Fred. Kayo po ba ang ina ni Elise? Tita, ako si Fred Dupont, pinsan ni Gavin. Ang ganda niyo po, kaya pala napakaganda ni Elise. Kumislap ang mga mata ni Carmela. Mayaman, galing sa Dupont, at pinsan ni Gavin. Jackpot! Oo, ako nga ang nanay ni Elise. Magkaibigan ba kayo? Tanong niya habang pilit ang ngiti. Medyo, sagot ni Fred. Pero mas makikilala ko pa kayo ngayon. Aliw na aliw si Carmela. O siya, maupo na kayo. Mr. Dupont, kayo pong mga kabataan, dapat talaga mas madalas magkasama, ha? Mama! Agad na protesta ni Elise. Hinawakan niya ang kamay ng ina, malamig, mariin, parang nagsasabing, tama na. Sabay tingin sa entablado. Nagsisimula ng magsalita si Amanda Rousseau. Tumayo ito, maayos ang tindig at may halong kumpiyansa. Sa ngalan ng pamilyang Rousseau, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong pagdalo. Ngayon, sabay-sabay nating salubungin ang Vice Chairman ng Alter Group, si MS Danica Dubois. Agad tumutok ang spotlight sa harapan. Doon, sa ilalim ng ilaw, tumayo si Danica, nakasuot ng eleganteng itim na evening gown. Makinang, misteryosa, at mapang-akit. Lahat ng kalalakihan sa paligid ay napalingon, napamangha. Vice Chairman ng Alter Group. Isang napakagandang diwata, at napakayaman. Tumango lang si Danica sa lahat. Ngunit nang mapansin niya si Adrian, huminto ng bahagya ang kanyang mga mata. Isang sandaling sulyap, saka siya muling tumalikod. Nagpatuloy si Amanda. Ang proyektong ito ay ipinagkatiwala ng Alter sa Rousseau Group dahil sa isang natatanging miyembro ng pamilya. Kaya naman, inaprubahan na rin ng board na italaga siya bilang bagong director ng Rousseau Group. Biglang lumiwanag ang mukha ni Carmela. Anak, Elise. Ikaw na yan. Halika na sa entablado. Handa na sanang tumayo si Elise. Kinakabahan man, nagniningning ang kanyang mata, pero agad ding nanlamig ang pakiramdam niya. Salubungin natin, ang bagong director ng Rousseau Group, si Hugo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elise. Hindi siya makapaniwala. Tumingin siya sa gilid, at heto na si Hugo, nakangiti, proud na proud, papuntang entablado. Hindi ako makapaniwala. Namumula na ang mata ni Elise. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Tumayo siya, at walang lingon-lingon, tumakbo palabas ng bulwagan. Para sa kanya, anong saysay ng pagsusumikap kung sa huli, iiwanan ka lang. Habang pinapanood ni Adrian ang kanyang asawa, mas lalong naging matalim ang kanyang tingin. Sinaktan niyo ang asawa ko. Gusto niyong mamatay. Sa entablado, mayabang na nagsalita si Hugo. Maraming salamat sa tiwala. Sisiguraduhin kong matagumpay ang proyekto mula sa Alter Group. Ngumiti si Amanda at sinundan, at syempre, hindi matatapos ang gabing ito nang hindi natin ipinapakilala ang bagong chairman ng Alter Group, si Mr. Laurent. Malakas na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Lahat ay naghintay, sabik na makita kung sino ang lalabas. At sa likod ng ilaw, may isang taong dahan-daang tumayo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.